po dito, ito basahin muna natin ha. Sabi dito, unti-unti nang nagsisiuwian ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte sa ika-4 na araw ng kanilang protesta laban sa Marcos administration. Ibig sabihin nyo, nakikita nyo dyan sa EDSA ng mga nagrarally, yung iba nag-uuwian na, mga kababayan, at yung gusto nilang mangyari, nai-straighten po nila yung kanilang rally hanggang sa mapatalsik. Etong si PBBM, mga kababayan, hindi na po nila nagawa. Pero magbabalikan pa naman daw yung iba, pero mga kababayan, mostly marami sa kanila nag-uuwian na. So ito, pakinggan po natin, ito nakita nating balita galing po sa 1PH. I-play na po natin. Magandang araw mga kapatid, ako po ang inyong mobile journalist, Amy Atienza, at ngayon nga po ay nandito tayo sa EDSA Shrine kung saan inaasahan natin na magkakaroon pa ng protesta ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Kasi ngayong araw itinakdang ika-4 na araw para sa kanilang rally against the Marcos administration. At yun nga, makikita natin sa likod ko, unti-unti nang nawawala yung mga tao na kung kagabi ay napakarami at umabot pa nga ng higit 200 yung bilang ng mga taong nandito. Pero ngayon mga kapatid, dito sa area na to kasi sila lagi nagtitipon-tipon. Wait, tita, sabi, puro na lang panaginip, pati si Chris Ulo, din sa panaginip. Yung matatagal dito, alam niyo yan, pag nagsasalita kami ng ganyan. Ano po kasi sa panaginip ko, medyo nagkakaroon ako ng lead kung sino nagbigay kay Anthony Taberna nung screenshot. Buti na lang mga kababayan talaga, napakagaling ng presidente natin. Sabi ko nga po sa inyo, di ba saka natin pag-uusapan etong issue about do sa etong issue mga kababayan, about do sa sinasabi ni Anthony Taberna, na kung saan hinarang ni PBBM yung impeachment complaint laban dito kay Sara. Diba sabi ko, saka natin pag-uusapan yan kapag mismong si PBBM na ang nagsalita. At mamaya, pag-uusapan natin yan. Eto, tapusin muna natin to. Wala na masyadong tao at tanging isa, dalawa, ilan na lang ang mga tao dito. At ang napakarami pa dito mga kapatid ay puro vloggers na nga lang pumupunta dito at mga ayan, maliwanag sinasabi dito, kung titingnan nyo, yung ibang mga tao na nagrarally dyan sa EDSA, nagsisipag-uwian na. At kukunti na lang yung natira. At ang marami na lang sa mga natitira dyan sa EDSA, yung mga vlogger na lang na sumusuporta dito kay Digong at dito kay Sara. At yung mga tao na nagsipag-uwian na, siguro mga kababayan, yung iba, lalo na yung mga binayaran, siguro pagkakuha nila ng bayad. Kasi pang-4 na araw ngayon di ba ang usapan 3 days lang do sa 500 pesos? Di ba kayo nagtataka? Pang-4 na araw ngayon, nagsisipag-uwian na yung iba. Kasi mga kababayan, kung 200 lang yung ibinayad sa loob ng 3 araw, tapos na yung trabaho nila. Di ibig sabihin, totoo yung hakutan. Kasi pang-4 na araw, nag-uuwian na yung mga tao, yung mga hinakot. Mga kababayan. So ngayon, kung makikita nyo, natitira na lang dito, yung mga vlogger na lang. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Supporter si Vice President Sara Duterte. Nakinabang kayo. Tingnan natin kung ano yung sasabihin. Wala si Digong, si Duterte. Ano kaya nangyayari sa akin yan? Diba? Lahat yung halos na pamilya nakatanggap doon. Kasi gusto niyo yung tatay Digong na matulungan ang Pilipino doon. Ilang taon, ilang buwan, walang trabaho. Mga vlogger! Kung iba pa nakakapo doon. Sakaling si Marcos. Kaya ang daming namamakay din doon na walang makain. Salamat din si Digong. May nagawa talaga sa mga project ngayon dito sa Manila. Hindi nyo nakikita. Totoo lang, mayroon kayo magkulang-kulang ng mga Pilipino na walang nagawa si Tatay Digong. Mayroon talaga nagawa. Naawa ako dito kay nanay, kasama pa ata yung kanyang apo. Nag-iisa-isa na lang siyang nagsasalita dyan against kay PBBM. Habang binibidyuhan at pinagkakakitaan ng mga vlogger na nagbibidyo sa kanya, wala siyang kaalam-alam na pinagkakakitaan siya ng mga vlogger na ito. At para siyang ewan dyan na mag-isa na lang na nagsasalita at pinaglalaban, etong si Sara, nasaan na yung 600? Nasaan na yung 7 minions mga kababayan na sinasabi nilang suportado ang Mimol Mauer ng mga DDEBs? Diba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Nagawa ng mga project ngayon, isa na ang mga tulay, mga sakayan ngayon, mga MRT, project pa yan ni Duterte. Yung ginagawa naman talaga. Ngayon, puro katribo lang. Totoo yan. Hindi naman tayo mga sabi may nagawa agad. Project? Nagawa kaya ni Duterte dati. Siya po nakaupo.
Ay, tinapos ka, pili mo na lang po. Magic Ayun mga kapatid, ayan, isa yan sa mga supporters ng mga Duterte, yung makikita natin. Pero ngayon ay talagang tahimik pa at wala pang tao, pero inaasahan naman daw ang pagbalik ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte. At kung babalikan nga natin, nung first day pa lang, Oo, 1 million na lang yung naiwan habang pinagkakakitaan ng mga vlogger. Yung 6 million na wala na. Pero ayon naman dito mga kababayan sa balita, inaasahan pa daw yung pagbalik. So baka yung iba, yung mga umuwi mga kababayan, umuwi lang sa kanila kasi tapos na yung kontrata nila ng mga hinakot. Kasi 3 days nga lang yung usapan sa halagang 500 pesos. So baka ngayon nag-iipon lang ulit ng pondo and then saka sila babalik ulit dyan sa EDSA pagka may pang pondo na at may pambayad na ulit dun sa mga hahakutin po nila. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. November 26, Tuesday yan mga kapatid. At talagang marami na sa kanila ang nagsasabi nga ayaw nila at gusto nilang laban. Sabi dito, tama si Tunyeng. May mali kasi, bakit nag-click ang text sabi nga private. Hindi, mamaya papaliwanag ko sa inyo mga kababayan. Banan ang Marcos administration dahil nga sa nangyaring OVP budget hearing noong mga nakaraang araw din at mga nakaraang linggo. So ayan, makikita natin sa likod ko, wala pa talagang tao pero may mga tarpaulin sila at may mga placards din na magpapakita ng suporta nila para kay Vice President Sara Duterte. At yun nga, dito naman sa area na to napakatahimik pa, napakapayapa. Wala nang tao. At kahit umikot tayo dito sa area mismo ng shrine, walang tao pero ready naman daw ang mga authorities kung sakaling magkakaroon ulit ng stampede ng mga tao. O ayan, mga kababayan, wala nang tao. Nasa na mga taga-suporta nitong si Sara Duterte? O nasa na sina Eric Celis? Akala ko ba handa kayong magpuyat, magpagod, magpainit dyan para ipaglaban ninyo etong si Sara? O ba't iisa na lang yung natira na nagsasalita? Nasaan na yung sinasabi ninyo na marami, yung 7 millions, nasa na? Wala na mga kababayan kasi tapos na talaga yung kontrata nila. Tunay yung hakutan, totoo yung hakutan. Kasi tingnan nyo, pang-4 na araw ngayon, di ba yung lumalabas na balita, 3 days yung bayad. Yung sa loob ng 3 days, bibigyan ng 500. Pang-4 na araw ngayon, nawala yung mga tao. Ibig sabihin, tapos na yung 3 araw nila. Kaya hindi na sila magtsatsaga na tumambay dito mga kababayan sa EDSA. Ano po, kasi wala na nakuha na nila yung 200 pesos at niloko pa sila dahil ibinulsa ng organizer yung 300 pesos. Kasi nga naman mga kababayan, wala naman nga talagang basis yung ipinaglalaban nila. Kung pakikinggan natin itong sinasabi dito ni Congressman Kunghon, matatauhan mga kababayan itong mga DDFs na ito na ginagamit lang sila. Para ano mga kababayan? Eto, pakinggan natin. Ayan. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Tama! Sa pool sila dyan mga kababayan kasi yan naman talaga ang punot dulo ng lahat. Gusto nilang mapatalsik si PBBM para maging presidente si Sara. Si Sara magiging benefactor mga kababayan kung sakasakali na may mangyaring masama kay PBBM, kung sakasakali na mapatalsik sa pwesto etong si PBBM. Si Sara ang makikinabang ng lahat at etong si Digong mga kababayan. At ngayon, kung ano yung makukuhang kapakinabangan ng mag-amang ito mga kababayan, ay siyang magiging kapakipakinabang or magiging kapakinabangan din ni na Michael Yang, ni na Alan Lim at nung iba pa na mga big boss ng Pogo. At yung iba nilang mga kasama na yung iba nasa kulungan mga kababayan at hinaharap yung mga kaso at yung iba ay nagtatago, magiging kapakinabangan nila yan. Kasi nga mga kababayan, unang-una, hindi nakakailanganin ni Rocky magtago. Pangalawa, yung mga kaso ni Kibuloy, malaki ang posibilidad na mapawalang bisa lamang kung sakali na si Sara ay magiging presidente. Kaya nga gustong-gusto nila ngayon or gutom na gutom sila ngayon na mapatalsik sa pwesto etong si PBBM. Di ba ipagpatuloy pa natin? Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating presidente, si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang usapin na tingin niya makakasakit no, sa ekonomiya ng ating bansa.
Ah, Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat, no, ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon oo. na maging presidente, tahimik naman ang lahat, no? So, yung mga nangyayaring usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan, no? Ayan, 'di ba napakaliwanag, kung wala lang sanang maagang nangarap maging presidente, kung wala lang sanang maagang nag-ambisyon mga kababayan, wala sanang gulo ngayon. Ano po mga kababayan, wala sanang problema ngayon. Hindi sana nagkakahati-hati, nagkakawatak-watak ang sambayan ng Pilipino. Kaso nga lang merong isang nangarap mag-ambisyon, maging presidente mga kababayan, nang sapilitan pa. Kaya nga kung makikita nyo, talagang lahat ginagawa nila ngayon, pagbabayad sa mga bata para siraan ang Marcos admin at sisihin, at paghahakot ng mga tao para magsagawa ng mimulmawer mga kababayan. Kita nyo, kapag kasi mga kababayan ng mga supporter or yung kinukuha nila mga taga-suporta ay mga bayad, hindi yan susuporta ng ayos. Hindi niya susuportahan mga kababayan. Etong EDSA rallying yan ng mga DD-shit. Hindi ang susuporta dyan. Kung yan ay bayad, kukuhanin lang yung pera, magrarally lang ng konti, and then uuwi na yan. Kaya nga kung makikita nyo, pa-4 na araw pa lang, wala na kayo makikita mga tao, isa na lang yung matandang nagsasalita doon. Magtitinda pa ata ng tubig yon. Ano po, so ngayon, maliwanag naman mga kababayan, na dyan sa EDSA ngayon, medyo malinis na, kasi wala na yung mga nagrarally, nag-uwi na. Kasi nga naman mga kababayan, walang basis yung ipinaglalaban nila, dahil yung gusto nilang mangyari, iupo sa posisyon, etong kanilang ambisyosa mga kababayan na vice presidente.